Kung ikaw po ay isang trader o investor dito sa mundo ng cryptocurrency, malamang ay narinig mo na ang tungkol dito kay Pepe. Isa po itong meme coin na inspirasyon ng sikat na frog meme. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng presyo ni Pepe, kung paano po ito naapektuhan ng market volatility, at ano ang mga indikasyon na nagpapakita ng mga posibleng price movements nito sa mga susunod na linggo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan ngayon ni Pepe dito sa crypto market? Yan, si Pepe ay tulad po ng ibang mga meme coins. Yan, katulad ni Dogecoin po yan at saka Shiba Inu ay nakakaranas rin ng matinding volatility. Sa unang bahagi ng taong 2025 or first quarter po yan, isang malaking pagbaba ang nangyari sa sektor ng mga meme coins. Kaya't hindi po nakaligtas itong si Pepe sa mga epekto nito. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Pepe ay bumagsak ng 15% sa loob ng nakaraang linggo. At ito po ang naglagay sa kanyang presyo sa 50 digits 72. Yan na po yung kanyang presyo. Habang ang mga technical indicators ay nagpapakita naman ng posibleng pagbaba pa nito. May mga positibong signal ding nagsisilbing oportunidad para sa mga traders at saka investors. Ngayon ay bakit po nasa critical moment itong si Pepe? Ayan. Ang pangunahing tanong dito ay pwede pa bang mag-breakout itong si Pepe at makabangon mula sa kanyang pagkakabagsak? Ayon po sa mga analyst, ang presyo po ni Pepe ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang matinding downtrend. Ayan, meron po tayong chart dito. Sa daily chart ay makikita po natin dito ang long-standing resistance trend line. Yan po yung kulay green. At yan, ito ay nagpapakita ng higit sa 70% na pullback mula sa mga nakaraang highs. Bagamat nagkaroon po ng kaunting rebound mula sa mababang presyo, sa presyong 50 digits 53, patuloy itong nahihirapang makalusot sa resistance level dito. Kaya't nagpapatuloy po ang kanyang bearish pressure or pagbaba ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng or ipinapakita ng price analysis dito kay Pepe? Ayan, base po sa mga chart at saka indicators, may mga sinyalis naman na nagpapakita ng posibleng short-term na rebound or bounce or pagtalbog mula sa kasalukuyang support, trend support or support trend line ni Pepe. Gayunpaman ang MACD. Yan, ito po yung moving average convergence divergence. Yan po yung nasa ibaba. Yan. At ang signal lines po nito ay nagpapakita ng panganib na mag-cross over sa negative na direksyon. At ito po ay nagsasaad na maaring magpatuloy ang pagbaba ng presyo ni Pepe. Yan, yung kanyang RSI naman or Relative Strength Index ay bumagsak din sa ilalim ng kalahating linya. At ito po ay nag-i-indicate or nagpapakita ng kahinaan sa market. Ang pinakamalaking challenge po rito ni Pepe na kinakarap ni Pepe ngayon ay ang resistance trend line na humahadlang sa mga attempts nito na tumaas muli. Habang may mga pagkakataong nagkaroon ng konting recovery, hindi pa rin matibay ang support para makalampas sa mga matataas na price points. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa mga crypto whales. Ayan. Ano po ang papel ng mga crypto whales na ito sa price action ni Pepe? Isa pang mahalagang bahagi sa pagsusuri dito kay Pepe ay ang involvement ng mga crypto whales. Ang mga whales ay mga malalaking investors na may hawak o holdings ng napakaraming Pepe tokens. Yan, ayon po sa mga datos mula sa Into the Block, ang mga whales ni Pepe ay nakapagtala ng malaking pagtaas ng kanilang holdings mula 337.75 trillion hanggang 350.16 trillion na Pepe sa unang bahagi ng taong 2025. Sa kabila ng pagbaba po ng presyo, patuloy pa rin na nag-a-accumulate ang mga whales.
At ito ay isang positibong indikasyon ng long-term bullish sentiment o optimism tungkol dito kay Pepe. Yan. Ngunit may isa ring whale na nagbenta ng malaking halaga ng Pepe, yan, na kanyang hawak. At ito po ay nitong hawak po niya ito ng halos 2 taon or 2 years. Yan. At ang pagbebentang ito ay umabot po sa 68.76 billion na Pepe. Katumbas po yan ng 271.33 na Ethereum o halos $509,500. Yan, at yung pagbebenta na ito ng whales ay nagdulot po ng pangamba sa ilan. Yan. Ngayon, ang whale na ito ay nakakita ng malaking profit. Ngunit kung ibebenta po nila ito sa peak price, posibleng kumita po sila ng hanggang $1.79 million. Ang incidenting ito ay nagpapaalala sa mga traders sa crypto na ang mga presyo ay hindi po laging stable at madaling magbago. Ngayon ay yung gusto nating malaman dito ay pwede ba talagang tumaas pa ang presyo ni Pepe? Ang tanong ngayon ay kung ano po ang mga posibilidad para kay Pepe sa mga susunod na linggo. Ayon po sa isang crypto analyst na si Jonathan Carter, may posibilidad daw na makakaranas ng 150% na rally si Pepe. Isinasaad niya na ang falling channel pattern, yan, yan na kanyang nakita, falling channel pattern, nakita po niya ito sa daily chart time frame, ay nagpapakita na may pagkakataon na mag-breakout si Pepe mula sa kanyang downtrend. Ayan, yan po yung kanyang ibinahaging chart. Ayan, at nakikita po natin dito yung downward channel pattern. Ayan. Ngayon kung magtutuloy-tuloy po ang pag-accumulate ng mga whale at mabasag ang 50-day moving average, posibleng magsimula po ang trend reversal ni Pepe. Ayon po kay Ginong Carter, ang target price ni Pepe sa short term ay maaari pong umabot sa presyong 50 digits 93, habang sa mas long term ay maaaring tumaas po ito ng hanggang 40 digits 21. Kaya magbabawas po siya ng isang 0 decimal digits kung sakaling nagkatotoo ito. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pepe. Ayan, para sa atin, ang galaw po ni Pepe at syempre maging iba na ring mga meme coins ay may malaking epekto. Kung tayo po bilang mga crypto trader o investor, mahalaga po na maunawaan natin ang indikasyong ito at kung paano po sila makakaapekto sa mga desisyon natin sa pag-i-invest. Dahil po sa volatility ng market, madalas may mga pagkakataong magbago ang presyo ni Pepe, kaya dapat maghanda po tayo sa mga posibleng pagbaba o pagtaas ng presyo nito. Kung ang mga whales ay patuloy po na nag-a-accumulate ng Pepe, ng kanilang Pepe, ayan, maaaring ito ay magbigay po ng signal na may pag-asa pa itong si Pepe na ito ay mag-recover sa mga susunod na buwan. Gayunpaman ay kailangan din nating maging maingat at huwag po tayong magpadala sa FOMO or fear of missing out. Huwag po tayong magmadali at siguraduhin po nating meron po tayong tamang research at saka analysis bago po tayo gumawa ng kahit anumang desisyon. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay itong si Pepe ay may potential pa ring makarecover at magbigay ng magandang pagkakataon para sa mga crypto traders at investors or para sa atin na may interest dito. Ngunit tulad po ng ibang meme coins, napaka-volatile po nito. Kaya lagi pong may risk na kasama. Yan, maganda po ang mga indikasyong nagsasabing posibleng mag-breakout ito. Ngunit hindi rin natin dapat kalimutan ang mga risk. Kaya't mag-ingat pa rin po tayo. Para sa atin bilang mga traders, maganda pong magkaroon tayo ng diversification sa ating investments at wag lamang po tayong mag-focus sa isang asset.
Sa kabuuan, ang key takeaway ay lagi po tayong maging maingat, mag-research at magplano po tayo ng maayos bago po tayo pumasok sa anumang trade o investment. Lalo na po sa mga tulad ni Pepe na nasa ilalim ng matinding volatility. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.